Kasi ang kalangitan po ay walang kaurasan. Dahil sa kaharian, wala namang araw at walang gabi doon. Laging sinasang liwanag ng kalawlatian ng Diyos, kabuuan ng mga planetas sa ikatlong langit. Walang araw, walang gabi, nananatili silang liwanag na nandoon ang mga lahat ng mga nilalang ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Hindi katulad sa ating daigdig. Ang ating daigdig ay mayroong araw at mayroong gabi. Nandyan ang araw para magbigay liwanag sa atin, para tanglawan tayo ng kanyang liwanag. At pagdating naman ng gabi, nandyan din ang buwan. Nandyan din ang mga bituin na sama-sama silang tanglawan ng ating daigdig. Ayan, ganyan po ang proseso. Kaya nagkakaroon tayo ng araw at gabi. Napakalaki po ng kaibahan. Napakabilis po ng paglipas ng panahon. Parang kailan lang. Natatandaan ko po mga kapatid. Yung mga pamangkin ko nung araw, mga pamangkin ko, mga anak ng mga kapatiran, halos gaganyan pa lang sila kaliit. Maliliit pa sila. Ngayon, may mga anak na sila. May mga anak na sila. Sabi ko, parang isang panaginip na dumaan sa buhay mo. Yung paglipas ng 2 dekada. Lalo na kung ikaw ay nasa pananampalataya, ay mas lalong hindi mo na rin pansin yung paglipas ng panahon. Kasi po nung araw mga kapatid, malaala ko lang na year 1991, 1992, 1993, hanggang 1995 na nandun kami sa isang bayan. Pagsapit ng 1995, matatawag nating simple pa lang ang pamumuhay ng tao. Yung mga sasakyan, dadaan sa harapan mo, punong-puno ng mga pasahero, nakasabit. 1995 yun eh. Pagkatapos, tanda ako yung panahon na yun, yun yung pagbaba ng isa sa mga patyarka. Ayun mga kapatid. Yung isang buhay na alaala na pangyayari ng mga panahon na yun. Lahat ng kapatiran, halos tama lang sila nakakakain. Gumagawa ng mga paraan para mabuhay sa isang pinakamahinang uri ng hanap buhay. Kasi nung araw yung ate ko, gumagawa yun siya ng kindi. Tapos i-repack, i-deliver. Kami naman nung araw, akit sa bundok. Pagkatapos nag-iipon ng mga kahoy o na bibinta. Yung iba naman sa amin, gumagawa ng mga stick ng barbecue. Mapanhaw na yun. Ilinisin. Tapos, sama-samahin. Pagka okay na siya, malinis na siya, i-deliver naman sa isang bayan. Isang simpleng pamumuhay na wala yung paghahangad ng anumang bagay. Pero pagdating ng samba, araw ng samba, kasi kasalukuyan po yung panahon na yun, yung pagbaba ng patyarka. Pagdating ng pagsamba, halos lahat kami nasa loob ng sambahan. Nasa loob po kami lahat ng bahay dalanginan. Pagkatapos ng samba, nag-uusap-usap. Ang halos madalas na napag-uusapan namin, yung mga bagay na nasa kalangitan. Mga bagay sa kalangitan. Kasi ang pagbaba kasi ng mga sinugol ang Diyos, mga kapatid, katulad ni Kristo, ay iniaaral nila yung mga bagay ng kalangitan. Siyempre, wala naman ibang pwede
ah, aral o magkwento ng mga bagay ng tungkol sa langit, kundi yung mga taga-langit. Sila yung mga galing dun eh. Naturalmente, pagdating sa lupa, dahil bumaba sila, karapatan nila na ihayag din sa tao. Katulad ng pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Inihayag din niya yung mga bagay-bagay ng kalangitan. Hanggang sa inihayag niya yung mismong sinsya ng kanyang planeta. Na yan nga po yung bagong Jerusalem. Nandyan po sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po ninyo. Nandyan ang sinsya ng bagong Jerusalem. Ganon din naman sa panahon ito ng pagbaba ng Espiritu Santo. Nahayag din ang sinsya ng isang planeta. Hindi ko muna sabihin sa inyo mga kapatid. Inihayag yan sa kabuuan ng mananampalataya. Nandyan po. Pagkatapos, kahit mahirap ang buhay, parang hindi mo pansin eh. Hindi mo napapansin yung hirap ng buhay kapag ikaw ay nasa pananampalataya. Yan. Kasi po mga kapatid, ang samba po namin nung araw ay 3 beses sa isang linggo. Merkules, Sabado, at saka araw ng linggo. Yan po ang samba namin nung araw. Kaya, yung mga tao nung araw, yung mga mananampalataya, pagka walang samba, nandun sa kanya-kanyang mga hanap buhay na maliliit na hanap buhay lang. Yung iba, may natatandaan ako, nahingisda. Nakatira sa tabing dagat, nahingisda. Yung iba, gumagawa ng mga nire-repack na mga kindi. Yan, i-deliver sa mga tindahan. Yung iba naman, sa bundok, kami nung araw, nangunguha kami ng mga kawayan, pagkatapos gagawin namin stick, di-deliver namin. Ayan po. Tapos, kung may time naman na medyo mahuli ang isda kasi malapit lang kami sa tabing dagat, ako mismo, nilalako ko yung isda. Nilalako ko yung isda. Aangkatin ko, isang basket kung mag-ano, mura lang nung araw eh, mura lang. I-deliver ko naman sa isang bayan. Yan. Halimbawa, alis ako ng alas 8 ng umaga, alas 7 ng umaga, alas 12 na, nakauwi na ako. Magkano lang 1 kilo ng bigas ng araw, napakamura lang. Hindi katulad ngayon, ng panahon na ito. Kaya, pag araw ng samba, araw ng Merkulis, gabi ang samba namin eh, gabi. Gabi rin ng Sabado. At pagdating ng linggo, araw, umaga hanggang alas 12 ng, inaabot kami ng alas 12 ng tanghali. Pag araw ng Merkulis, yung mga anak ng mga kapatiran, yung mga bata, bago mo lang matapos ang samba na mamandang alas 10:30 ng gabi, mga bata tulog na lahat doon sa upuan. Napapansin ko po, tulog sila lahat doon sa upuan. Yung mga maliliit, mga sanggol pa lang sila nung araw eh. Yung iba, napapansin ko yung ibang mananampalataya, yung bata, kalong-kalong habang nasa upuan, tulog na. Tulog na yung bata. Yung nanay naman kumakanta. Tapos, yung tatay naman, kung ikaw ay isang ministro, nandun, nagpapatupad ng samba. Sasalita doon sa pulpito. Pero yung mga anak-anak nila, nandoon, tulog na lahat doon sa, titingnan mo doon sa mga likod nila, ganyan. Yung mga maliliit, tulog na. Pagkatapos ng samba, halimbawa alas 10 ng gabi, matapos ang samba, hindi pa naman uuwi. Hindi pa uuwi. Tuloy pa ang kwentuhan sa loob ng sambahan. Tuloy pa ang kwentuhan hanggang sa inaabot na alas 12 ng hating gabi. Pagdating ng alas 12 ng hating gabi, ayun na, kanya-kanya ng bit-bit ng mga bata. Dalawa, yung kuya ko nung araw eh, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yan. Yung mga sanggol pa lang sila, mga sanggol. Uwi na sa kanya-kanyang bahay. Hiwa-hiwalay na kami. Yan. May mga time pa nga na halos inaabot yung iba ng alas 2 madaling araw, alauna. Ihatid lang yung mga bata sa bahay, pag balik ulit sa sambahan, tuloy ang kwentuhan. Lalong-lalo na yung mga kalalakihan. Yung mga kalalakihan nung araw, hindi ko alam kung nasaan na yung iba.
Kasi nagkahiwa-hiwalay po kami mga panahon na yun. Yung iba nandyan lang, yung iba naman nandyan lang din. Yung iba naman nandyan kasama namin ngayon. Pananampalataya. Isang maliit na kunglo o samahan ng mananampalataya na hindi alintana yung hirap ng buhay. Tapos kasama namin noong panahon na yun, yung patsarka at na ibang mga kalakbay ng patsarka na nagbubuhat sa kalangitan. Kaya pag nagsibaba sila nung araw, may usap sa amin, masaya kami kasi ibinabalita sa amin yung mga bagay ng kalangitan. Kaya pagkaharap namin sila, hindi na namin maisipang umalis sa harapan nila. Hindi na namin maisipang umalis. Yan po ang buong katotohanan yan. Buhay po na alaala na isinishare ko po sa inyo. Ilang taon na lumipas. Mahigit na po 2 dekada ang lumipas. Lalo kung ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi mo pansin ang paglipas ng panahon. Bakit kamo? Kasi ang kalangitan po ay walang kaurasan. Dahil sa kaharian, wala namang araw at walang gabi doon. Laging sinasakop sila ng kalawlatian. Unang liwanag ng kalawlatian ng Diyos. Kabuuan ng mga planetas sa ikatlong langit. Walang araw, walang gabi. Nananatili silang liwanag. Na nandoon ang lahat ng mga nilalang ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Hindi katulad sa ating daigdig. Ang ating daigdig ay mayroong araw at mayroong gabi. Nandyan ang araw para magbigay liwanag sa atin, para tanglawan tayo ng kanyang liwanag. At pagdating naman ng gabi, nandyan din ang buwan. Nandyan din ang mga bituin na sama-sama silang tanglawan ng ating daigdig. Ayan, ganyan po ang proseso. Kaya nagkakaroon tayo ng araw at gabi. Napakalaki po ng kaibahan. Kaya kung napapansin po ninyo, napakaswerte po ng planetang ito na ating ginagalawan. Pero mo gaano kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos. Lahat ibinigay ng Diyos sa planetang ito, ng Earth, para ang tao mabuhay. Nilagyan niya ng tanglaw ang araw, nalagyan din niya ng buwan para tumanglaw sa gabi kasama ng mga bituin. Ganyan po kahalaga ang planetang ito. At gayon din ang mga tao na naninirahan sa daigdig na ito. Ganyan po kahalaga. Hanggang dito po lang mga kapatid, pansamantala puputuloy ko ang video. Huwag kayong mag-alala at abangan nyo lang ang aking mga video sa mga susunod na mga araw at ipagkakaloob ko sa bawat sa inyo. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi tayo updated sa mga susunod na mga video. Marami pong salamat at magandang umaga muli sa bawat isa sa inyo. Ingat!